My top 10 standouts during the press presentation show ng Miss Universe Philippines 2024 and my observation sa press presentation. Kaya, simulan na natin. Ang pinaka nag-stand out number 1 is Atisa Manalo from Quezon Province. Mala Diyosa talaga yung atake niya, no? Kahit na alam natin na walang bearing, walang scoring, pinamalas talaga niya na isa siya sa mga the girl to beat. Isa siya sa mga babae talaga na tinitingala tsaka to watch out for dahil gagamitin talaga niya yung experience niya as a former first runner-up sa Miss International and yung kanyang face card na Mala Diyosa, Mala Mama Mary, yung face niya, no? Tsaka mapapansin mo talaga yung vibrance niya. Meron siyang invisible aura na wow! Ganun yung magiging reaction mo talaga kay Atisa Manalo. Kaya, let us watch out for more. Sana consistent siya sa ganitong aura. The second standout I see, Tara Valencia from Baguio City. Yung aakalain mong hindi pala siya veterana, pero veterana yung face niya. Tapos yung face card din niya, grabe, napaka-magnetic, no? And pwede nating ihalin tulad sa kanya si Ashley Barreto from Puerto Rico noong 2024 na nag-top 5 sa Miss Universe. So, balikan natin yung itsura ni Tara Valencia. Alam nyo, yung pag-smize niya, marunong na siyang umagulo, no? Umagulo, umaura. Tsaka pinakita niya na kahit na first timer siya sa national pageant, wag natin siyang i-disregard. Number 3 is Triple V, Victoria Velasquez ng Bacoor City, Cavite. Wow! As in, ang aliwalas ng eksena niya sa press presentation. Ang liwanag, tapos makakapag-brief ka ng maayos. Yung ganun yung eksena mo sa kanya, ginamit din niya yung experience niya, ang ganda din ng pasarela niya, tapos sana consistent na ganito yung styling niya kasi may mga iba na parang nag-experiment kasi sila. So, ito, as in, yung isa sa mga pinakamagandang styling niya na nakita ko. Pang-apat naman ay si Australia. Wow! Hindi mo aasahan na grabe. Grabe din yung pinakita ni Australia, no? Parang nanonood ka ng top 10 sa Miss Universe. Ang galing din ng gown niya, perfect yung styling niya, yung confidence power din niya, yung stage presence. Alam mo yon, yung tipong sanay na sanay talaga siyang rumampa in front of different audiences in a national level. Kaya isa siya sa mga surprise na nag-stand out din during the press presentation. And yes, kahit na walang bearing, walang scoring, pinakita niya na dapat pati siya pansinin natin. And yes, napansin din siya. Top 5 standout natin ay si Alexi Brooks from Iloilo City. Paglabas pa lang niya sa stage, ramdam mo talaga yung impact niya, no? Although hindi as strong doon sa kanyang performance sa Miss Iloilo, pero mapapansin mo yung stage presence niya, yung katawan talaga niya, and syempre, napansin natin na kino-control niya yung kilos niya kasi bago pa lang siya sa national pageantry. And hindi mo aakalain na first timer din niya sa national pageantry pero veterana ang atake niya. Tapos, nirerespeto niya yung mga ibang candidates talaga na malalakas din, na mga may napatunayan na sa international stage, kaya kinakalculate niya yung strategy niya para sa next na press presentation o kaya sa next na ganap ng Miss Universe Philippines. Kaya watch out for her. Before we continue, follow me sa aking Instagram account, The Story of Anthony. So follow me ha. And syempre, yung aking social media accounts kasi makakatulong ito bilang isang content creator. Kaya, let us now move on sa top 6. Moving on sa number 6 natin ay ang Cebu Province na si Chris Stephanie Hanson. And walang kupas talaga ang kanyang ganda. So, she is also one of the most photogenic sa batch na to. Tapos, may kita natin na napaka-fresh pa rin ng aura niya, no? And pinamalas din niya kung ano yung pinag-trainingan niya. Tapos, sana consistent yung ganitong styling niya kasi napaka-fresh niyang tignan. Pero, ang napansin ko sa kanya, kinakalculate din niya, no? Parang naninibago din siya kasi ibang generation ngayon ang mga kasabayan niya sa Miss Universe Philippines. Kaya, ina-analyze niya yung mga next na tactics niya. Kaya, hindi siya masyadong hindi niya masyadong pinakita yung kanyang confidence, yung kanyang impact. Parang nag-play safe siya dito. Number 7 natin is Northern California, Kayla Jean Carter.
Fresh na fresh talaga, wala na akong masabi. Napaka high fashion pa rin niya. Pinamalas niya kung ano yung natutunan niya sa modeling. Tapos, bubbly din yung personality niya, sweet-sweetan yung atake niya. So, sana ganit din ka-consistent yung ginagawa niya. Tapos, halatang-halata mo na medyo naninibago pa rin siya, no? Kasi mukhang nagta-transition siya from modeling to pageantry and ina-analyze niya kung ano nga ba yung the best atake na gagawin niya sa mga susunod pang press presentation, lalong-lalo na sa pageant mismo. Number 8 ay ang Quezon City na si Lorraine Ojimba. So, ang isang mapapansin mo din ay very smooth, napaka-relax niya, napaka-kalmado niya sa stage. Pero, syempre, hindi mo rin maipagkakaila na nakapag-training din siya. She is a model. So, pinapamalas niya yung kanyang experience. And kahit na bago siya sa pageantry, hindi mo makikita yung pressure sa face niya, no? Very smooth flowing lang yung atake niya. So, hinahayaan lang niya kung sino yung mga iba pang laging nagpapasabog, pero sa kanya, kalmado lang. As in, yun yung napapansin ko kay Lorraine. Ang pang-9 naman natin ay si Taguig. Wow! She is all over the place. Masasabi natin na complete package din siya. Tapos, napaka-smooth din yung kanyang pasarela, pero mas nag-improve pa. Relax din siya, pero mapapansin mo yung strong aura din niya. Kaya she is also representing fierce and marami ang excited talaga sa kanyang mga bagong pasabog. Tapos towering talaga yung height niya, no? Very status quo-esque, very modeless, pero relax na relax din siya. Napakita niya na, hey, I am here. Alam mo yon, yung ganong vibe, yung ganong alta, pero hindi naman siya yung snob, pero mapapansin mo talaga yung strong na aura na pinapakita niya. At ang number 10 naman natin ay Kainta, si Stacey Gabriel. Na ang unconventional, pinapakita rin niya na unique yung kanyang style. She is giving herself a new brand of identity na yung pageant ngayon has a wider spectrum. For example, yung post niya. Kakaiba din, pero ito yung pwedeng magiging signature niya, no? And breathtaking din siya. Bubbly personality, tapos approachable, and alam naman natin na marami ang naghihintay sa kanyang communication skills. Kaya hintayin na lang natin yung mga susunod pang pasabog ni Stacey Gabriel. Ito na yung observation ko. Number 1 is yung production. Yung overall lighting lang yung napansin ko na akala ng marami okay na yung lighting, pero parang nakulangan ako, walang siguro yung spotlight. Ayan. So yun lang, and then yung camera is very hazy. Tapos yung hosting, alam ko naman ang first part, nag-uusap-usap lang sila habang hinihintay nila yung formal press presentation. And ayun na nga, nagkaroon talaga ng formal press presentation. So parang bumawi sila sa later part ng press presentation. Number 2 is fan behavior. Napansin ko na lumalabas na naman yung kanal attitude. So, ito yung mga rabid fans. So, sana maiwasan natin ito. One example, yung mga favorite candidates ng iba, parang ang ginagawa is dinadown nila yung ibang candidates just to uplift their personal choice na candidate. Which is medyo, syempre, nakaka-off yun. And marami ding mga grammar Nazi, mga ganon, yung mga, basta mga ugaling kanal. So, sana iwasan natin yung ganong behavior dahil medyo nakakasira yun din ng image ng isang candidate. So, sana iwasan natin yung mga negativity sa pagko-comment, sa comment section, yung mga ganon. Sana wag nyo akong i-bash dito ha. Pero sana nagustuhan nyo ang aking top 10 na nag-stand out talaga sa press presentation. And syempre, no, magbabago pa yan sa mga susunod na eksena ng Miss Universe Philippines 2024. So, follow me again sa Instagram account ko, The Story of Anthony. Ayan po. And syempre, follow me din sa aking mga SOCMEDs, YouTube, Facebook, TikTok, Twitter, kasi malaking tulong din ito para sa akin na content creator. So that's it guys. Always remember to spread positivity. Mwah!